Sa previous episode, inatake ng mga mandirigma ang kuta ng Demon Lord at kasama pa ng mga mandirigmang ito ang mga taong may basbas na blessings mula sa Diyos. Gusto na sanang sumali ng Demon Lord sa digmaan kaso pinigilan siya ng dalawa niyang tapat na lingkod upang ipaalala sa kanya ang kasunduan niya sa Diyosa ng Rebellion. Dahil sa kasunduan na iyon, mas pinili na lang ng Demon Lord na masira ang kanyang kastilyo at pumasok sa lihim na silid upang isil ang sarili, at alam niya sa sarili na babalik siya pagkatapos ng 1,000 taon para bawiin muli ang kastilyo na kinuha sa kanya. Matapos ang 1,000 taon, nagising siya mula sa pagkakatulog dala na rin sa dalawang babaeng nang istorbo sa kanya, nag-reincarnate siya muli, kaso nalaman niya na naging tao siya at maging bata. Sa pagpapatuloy ng ating recap, sa isang malalim na gabi nang ang isang nakakagiliw na pulang bituin at ito ang Calamity Scarlet, ay nagpas siyang magpakitang gilas sa langit at hulaan mo na sa mismong gabing iyon, isinilang ng Reyna ang isang sanggol na lalaki pero dahil sa isang sinaunang alituntunin, gusto ng hari na ipapatay ang bata. Ang ika-4 na anak na lalaki ng hari, ay isang malaking tutol dahil sa isang kakaibang paniniwala nito na nagmula pa sa Japan na ang numero 4 ay malas, at ngayon ay hindi pumayag si Prinsipe Crystalia. Nilihim niya ito sa gabi, pinalitan ang sanggol bago ito dalhin sa bayan at ibinigay ang bata sa ama ni Rizelia, na umiwi sa sanggol sa kanyang asawa na kamakailan lang ay nanganak din. Ang twist ng kwento ay ang sanggol ay talagang si Regina at ang kanyang kapatid ay si Prinsesa Alteria na dinukot, at siya ang ika-4 na prinsesa sa imperial at paglipas ng panahon, lumaki si Regina ang lihim na kapatid, bilang isang katulong ni Rizelia. Walang ideya si Leo sa tunay niyang pagkatao at matagal nang tahimik si Regina, at napatanong kung bakit hindi sumama si Regina sa partido at lumalabas. Ang pamilya ng hari ay may kakaibang kapangyarihan sa spiritual at mga barko na kanilang kinokontrol. Sa madaling salita ay may kakayahan ang pamilya ng hari. Nilantad ni Regina kay Leo ang lihim na ang dinukot na prinsesa ang nasa likod ng pagpapatakbo ng barko. Inamin ni Regina na ang pamilya ng hari ay may kontrol sa mga barkong ito at inakala ng lahat na napilitan lang ang prinsesa. Ang mga masasamang loob na tinatawag na semi-human ay dinukot ang mga bihag at trinato sila ng hindi maganda, pero ang magandang balita ay natukoy na nina Leo at Regina ang kinaroroonan ng prinsesa at ngayon, magkatuwang sila sa pagligtas at pagpapalaya sa kanya. Ang alaga ng prinsesa ay diretso ng papunta sa kanila sa dakilang bulwagan kung saan dinala ang mga bihag. Tinanong ni Fenris kung saan sila dinala at ayaw magsalita ni Elsa, isa sa mga semi-human. Pero sinabihan sila ng lobo na tumahimik na lang at sinamantala ni Fenris ang pagkakataong ito para maistorbo si Pity. Hinikayat niya si Pity na subukang tumakas gamit ang kanyang espesyal na sandata. Ipinagmalaki ni Pity na matatalo niya ang mga kalaban, at lihim na sinabi na isa sa kanyang sagradong mahiwagang spear ay nakatago sa chandelier. Napagtanto rin niya na marami silang pampasabog at may isang matandang lalaki na nagngangalang Jack na nagkokontrol sa barko. Ang pagpatay nila sa matanda ay magbibigay sa kanila ng malaking pabor at sa sandaling iyon, nakakita si Rizelia ng isang metal fork sa lupa at naisip niyang gamitin ito para sa kanyang kalamangan. Kinuha niya ang fork at ginamit ito para tusukin ang kanyang kamay upang magamit ang kanyang mahiwagang dugo ng vampira. Ang eksena ay lumipat kay Regina at Leo na nakarating sa control center, pero nakita lamang nila ang alaga ng prinsesa na nakakagambala sa mga signal ng komunikasyon. Nakapasok si Regina gamit ang telepatiya at narinig nila ang isang sigaw na maaaring magturo sa kanila kung nasaan ang prinsesa. Iminungkahi ni Leo na gamitin ang telepatiya kasama ang espiritu na alaga ng prinsesa. Kinabahan si Regina pero sinubukan pa rin niya. Nagtanong ang prinsesa kung sino ang nagsasalita at natakot si Regina. Nagpapanggap siya na siya ay isang espiritualista. Tinanong ni Regina kung saan siya dinala at hinipon ng prinsesa ang airship. Sinasabing papunta sila sa isang void stampede at hiniling ng prinsesa sa kanila na kalimutan na siya at iligtas ang lahat sa barko. Ang plano ay ihinto ang barko at baguhin ang ruta nito upang iligtas ang mga hari at iligtas ang prinsesa. Gayunpaman, nagbabala ang raider sa kanila tungkol sa isang stampede ng mga void na papalapit. Nagpasya si Leo na iligtas ang prinsesa habang sinubukan ni Regina na baguhin ang ruta ng barko. Binuksan ni Leo ang bintana. Tinitiyak sa lahat na magiging maayos siya at iyon ang tanging paraan. Naghanda sila para atakihin ang mga semi-human at iligtas ang lahat, ngunit sa mga sandaling iyon, hindi tumigil si Fenris sa pagsasalita.
Nagalit na sa lahat ang lobo at nagbabala si Elsa na wag patayin si Fenris, dahil sa kailangan nilang nabubuhay ito pero gayunpaman, si Sequoia ay isa pang tao doon ay nakapagpalaya sa sarili niya at sinasabing siya'y gutom lang at pinag-isipan nilang huwag pansinin siya, pero hindi iyon nagustuhan ng lobo dahil akala nila'y tinokso siya nito. Sinabi ng lobo na tumigil sa panunokso at napansin niyang may kahangahangang espada si Sequoia. Ito ang espada ng Oren, at kinilala niya ang kanyang angkan bilang tanyag sa pakikipaglaban sa mga void gamit lamang ang mga katana. Nagalit ang lobo at hiniling sa kanila na huwag baliwalain si Sequoia, pero bago pa man siya makagawa ng anuman, nagawang iwasan ni Fenris ang kanyang atake at baliin ang kanyang braso at masaktan siya. Sa kabila ng nangyari, inutusan ng lobo na pasabugan ang barko subalit bago pa makapag-react si Jack, ang taong nagko-control sa barko ay pinatumba na ni Petey gamit ang kanyang mahiwagang sandata at ito ang wand. Dumaretso si Petey kay Elsa na hindi nakayanan ang hampas ng katana, at upang siguradong hindi na magkakaroon pa ng ibang problema ang lobo, tinawag ni Fenris ang kanyang mga lobong yelo para pigilan ang malaking banta. Nakahinga si Fenris ng maluwag dahil maayos ang naging takbo ng mga pangyayari, ngunit pinagalitan siya dahil sa sobrang pagiging pabigla-bigla at bagamat na ibalik sa kanila ang kanilang mga telepono, walang signal dahil sa hindi maipaliwanag na dahilan. Sa pagtingin nila sa bintana, nakita nila ang mga void na umaakyat sa barko at sinusubukan na pumasok sa silid kung saan sila nakakulong. Si Petey ang namuno sa paggabay sa mga sibilyan habang nakatanggap si Celia ng mensahe mula kay Leo sa kanyang isip. Ibinunyag ni Leo na ang kanyang ibinigay na kwintas ay isang komunikasyon at sa mga sandaling iyon, humingi si Leo ng tulong para kay Regina na pumasok sa barko at nagmamaneho nito. Kailangan ni Regina ng proteksyon dahil sa dami ng mga void na umatake at samantala, natagpuan ni Alteria ang sarili niya sa isang helicopter at hinihingi ang paliwanag sa kanyang pagdukot. Sinabi lamang sa kanya ng babae na may mga taong interesado sa kanyang espiritual na kapangyarihan at balak itong gamitin sa kanilang kagustuhan. Sa kabilang banda, nahirapan si Regina labanan ang mga void at lalo na dahil sa dami nila. Salamat sa tulong ni Celia, nagawa niyang manatiling mahinahon sa loob ng silid at ang iba pang mga babae ay nakaharap sa isang matinding kalaban, isang lalaking minsan nang tinalo ang isang makapangyarihang void na tinawag na The Brainer. Kahit hindi epektibo ang mga lobo ni Fenris, voluntaryo siyang humarap sa boss at hiniling sa mga babae na asikasuhin ang natitirang banta at di sumang-ayon si Sequoia. Iginiit niyang siya ang haharap sa boss habang pinoprotektahan nila ang mga sibilyan. Tinanggap ng mga babae ang mungkahi ni Sequoia. Iniiwan siyang harapin ang Brain Eater at tinawag ni Sequoia ang kanyang demonyong espada na Yamaguri, at nakipaglaban sa Brain Eater. Samantala, tumungo si Regina sa puso ng barko at naharap sa maraming void, doon ay nagdepensa si Celia sa kanyang likuran at pinahintulutan si Regina na subukang kontrolin ang barko. Matagumpay niyang naitatag ang koneksyon at nagbigay ng bagong utos sa barko, tumakas mula sa mga void sa maximum na bilis, pero gayunpaman, lumala ang sitwasyon nang malapit nang makuha ng isang helicopter ang prinsesa. Sinubukan ni Chara na tumakas gamit ang kanyang bilis. Iniisip na narecover na ang barko at sa loob ng helicopter, tinali ni Leo si Chara at pinipigilan ang kanyang pagtakas. Pabalik sa living room, naharap ang mga babae sa isang kritikal na sitwasyon na halos nauubos na ang kanilang mga armas at sa oras na tila desperado na ang lahat, nasira ang mga halimaw at ipinakita na pinagputol-putol ni Sherry ang mga halimaw sa utos ng kanyang amo. Nagtagumpay si Sequoia na talunin ang Brain Eater. Ipinamalas ang kapangyarihan ng kanyang espada pero samantala, hinamon ni Leo si siya sa labas at gusto ni siya malaman ang pangalan ni Leo at ipinahayag ng batang lalaki na siya ang hari ng mga demonyo. Bagaman hindi nagustuhan ni siya ang pagbubunyag na ito, nagcast si Leo ng kanyang sumpa at ipinapahiwatig na hindi siya dapat maliitin, pero nagulat talaga si Leo na napagtanto niyang gumagamit si siya ng mahikaon na ilang kathang-isip na mga bagay na hindi epektibo sa kanya. Pagkatapos mahuli ito ni Leo, tinanong ni Leo kung ano ang pinaglalaban nito at ibinunyag ni siya ang tungkol sa paggawa ng isang demonyong espada, paglaho ng mga sagradong espada, at pagbigay nito sa ilang diyosa. Hindi maunawaan ni Leo kung bakit mayroon pang diyosa, at kung sino ito at akmang ibubunyag na ni siya ang pangalan ng diyosa nang biglang sinaksak siya sa dibdib ng isang espada. Nakilala ito ni Leo bilang demonyong espada ng Demon King. Ngunit nagulat siya dahil wala siyang ideya kung ano ang ginagawa ni siya roon.
Pagkatapos ay nagbago siya sa isang halimaw na tila na mamagnet ang mga void at dito, kahit ang isang espada ay hindi immune sa mga void kaya wala nang ibang pagpipilian si Leo kundi harapin ito. Kahit sinubukan itong umatake sa kanya hindi siya nasaktan, sapagkat nalaman natin na ito ay isang espada na ibinigay ng Diyos sa isang bayani at ang void na tinatawag nilang plastic ay lumabas na isang profesional sa teleportation. Pero hindi ito mahalaga dahil mas maraming void ang tumutugis sa prinsesa na nawalan ng malay tulad ng isang babaeng nangangailangan ng saklolo. Habang ipinagtatanggol ang prinsesa, natapos ni Regina ang isang kontrol na nakakuha ng buong access sa arsenal ng barko at itinutok ni Regina ang missile sa mga void, kalmado na ipinagtanggol ang sarili ng hindi man lang pinagpapawisan. Nasira ang iba pang mga void ng walang kahirap-hirap at nasa kontrol ni Regina ang mga missile. Sa isa sa mga ito ay lumitaw si Celia na nasa loob ng missile at agad na lumabas siya. Tapos ay gulat na gulat, bumalik ang mga void para sa mas marami pang aksyon at ang plano ay si Celia ang magiging bodyguard habang hinugot ni Leo ang isang malakas na sumpa na tulad ng tawag nila, ang demonyong espada. Ang espada niya ay kayang mag-eliminate ng mga bagay kapag ginamit ni Leo at sa madaling salita, winasak niya ang void at ginawa itong abo at mabilis na bumalik sila sa base para iligtas ang prinsesa. Handa si Fenris na kunin ang credit subalit ibinunyag ni Celia na hindi talaga nila nailigtas si Alteria. Gusto ni Alteria na makilala ang kanyang tinatawag na mga tagapagligtas, pero nalungkot ang mga babae dahil hindi ito mangyayari. Ibinigay nila ang mensahe ni Leo at umaasang gagaling si Alteria at baka magkita sila sa ibang pagkakataon. Masaya ang prinsesa sa mensahe, hindi alam na halos pagod na si Celia. Maya-maya ay pumasok si Regina sa kwarto ni Leo habang nagluluto siya ng pagkain, wala nang malaking problema pero nag-iwan siya ng halik bilang pasasalamat at pagkatapos, hiniling ni Regina na panatilihing lihim ang nangyari sa kanilang dalawa. Kaso dito na nagtatapos ang ating recap, salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.